Kiara, bati ni Chloe sa babaeng lumapit sa kanya. Pagkalabas siya ng staff room ng Larson Restaurant. I've been looking for you, sabi nito. Sinabi ng kasamahan mo na nandito ka raw. Break mo na daw. Tumango siya. She had an hour break for her dinner. Good. Ngumiti si Kiara. Samahan mo kami mag-dinner doon sa table namin. Hindi na. Tanggi niya. Nakakahiya naman na. I insist. Putol ito sa kanya. Sige na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka sumasama. Napabuntong hininga si Isabel. Ano pa ba magagawa niya? Makulit ito. Imposible na siya tantanan. Sumunod lang siya kay Kiara hanggang sa second floor ng restaurant patungong sa table nito. We already ordered, sabi pa ng babae. Tumigil sila sa tapat ng table kung saan may nakaupong isang lalaki. Naupo sila sa tapat nito. Medyo nakaramdam siya ng pagkailang. Hindi dapat siya nakikisali sa dinner ng mga ito, lalo na at nagtatrabaho siya sa restaurant na iyon. Isabel, ito nga pala si Lyndon. Pagkapakilala ni Kiara sa kanila. Lyndon, this is my friend, Isabel. Bahagya lamang tumango si Lyndon na ginantihan niya ng isang ngiti. The man was wearing a black three-piece suit. He was handsome. No, that word was not enough to describe the man's look. It was simply outwardly. Lyndon's eyes were hazel brown, serious, cold. The lower part of his face was covered with dark stubble. Iniiwas siya ang tingin dito. Hindi siya makatagal na pagmasdan ng lalaki. He was too intimidating. Pakiramdam niya ay inaalam nito ang lahat-lahat ng nasa kanyang isip. Let's eat, sabi ni Kiara, bago ituno ng atensyon sa pagkain. Sinalipan niya ang babae. She seemed tamed at this moment. Inilipat niya ang tingin kay Lyndon at nahuli. Nakatitig ito sa babae. Was there something going on between these two? Boyfriend ba ito ni Kiara? Inalis si Isabel sa isip iyon. Hindi na gusto makialam sa relasyon ng mga ito. Nagugutom na rin siya, kaya nagsimula na rin kumain. Kumusta kayo ni Nico? Narinig niya ang tanong ni Kiara maya-maya. Muntik na siya mabulunan dahil sa tanong na iyon ng babae. Inabot niya ang baso ng tubig para uminom. Ayos lang, maikling sagot niya. Pakiramdam ko nagbago si Nico nitong mga nakaraang linggo, sabi ni Kiara. He seems happy. Umiling-iling ito. Napansin din yun ng iba. Pati ikaw. Lyndon, hindi ba? Nagkibit-balikat lang ang lalaki, pero walang sinabi. Nakita ni Isabel ang pag-irap ni Kiara sa lalaki. Pinigilan niyang mapangiti. These two look good together. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain na may lumapit sa table nila. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso sa pagkakita kay Nico. Nico! Masayang bati ni Kiara dito. Bahagya lang tumango si Nico bago sumulyap sa kanya. Kanina ay nakita niyang pumasok ito sa restaurant pero hindi niya nilapitan. Kapag nasa trabaho, boss pa rin niya ang lalaki. Tumayo si Lyndon. Pare, bati nito kay Nico. Nagkamay ang dalawa. Lyndon, I thought you were busy. May pinag-uusapan lang kami ni Kiara tungkol sa isang building na ipapagawa ko, sabi ni Lyndon. Ano nga pala ang tulong na kailangan mo sa kasong hawak mo ngayon? Oh, I'll talk about it later sa office ko. Hindi na malaya ni Isabel na nakatitig lamang siya kay Nico habang nagsasalita ito. Hindi na rin nagalaw pa ang sariling pagkain. Inimbitahan ko si Isabel na sumabay sa aming mag-dinner dahil break naman niya. Singit ni Kiara. Tumango-tango si Nico. Tinignan siya nito at sandali nagsalubong ang kanilang mga mata. Hindi ko na kayo aabalahin, sabi nito, bago lumakad patungo sa opisina nito. Just looking at his eyes could give Isabel goosebumps. Napabuntong hininga siya. Nito mga nakaraang araw, hindi pa rin nawawala sa kanyang isip ang mga matang iyon ng lalaki. Are you in love with Nico? Narinig niya ang tanong ni Kiara. Gulatan na patingin siya sa babae, bago sinalyapan si Lyndon na parang walang narinig at patuloy lang sa pagkain. Anong sinasabi mo? Nahuutal niyang tanong, umiiling-iling.
Mahinang tumawa si Kiara. "The way you look at him," sabi nito, "iba kaysa noon." Pinamulahan siya ng mukha. Hindi alam kung anong isasagot. Pinilit niyang ito ng kanyang atensyon sa pagkain. She was not in love with Nico. That was insane. Wala namang masama kung Kiara, banggit ni Lindon sa pangalan nito. Sabay silang napatingin ni Kiara sa lalaki. "What?" tanong ni Kiara. "Shut up." Mahinang sagot ni Lindon. Nakita niya ang pagyum ng mga kamay ni Kiara. "I hate you," sabi nito bago tumayo at lumakad palayo. Hindi makapaniwala si Isabel sa nakita. Ngayon lang niya nakitang nainis ang babae. Sinalyapan niya si Lindon na parang walang pakialam kahit nag-walk out na si Kiara. Bigla siya nakaramdam ng awkwardness dahil sila lamang ang naiwan sa table. Uminom muna siya ng tubig bago nagkunwaring tumingin sa relo. "Matatapos na ang break ko," sabi niya. Hindi pa rin makatingin sa lalaki. "Salamat sa dinner." Nagkibit balikat lang si Lindon. Hindi sumagot. Magalang siya nagpaalam dito bago lumakad palayo. Mas nakakatakot pa ang lalaking iyon kay Nico noong una niyang makilala. Lindon was mysterious, cold, and seemed dangerous. Bumuntong hininga si Isabel habang nakapangalumbaba sa isang table sa Larson Restaurant. Siya ulit ang magsasara ng restaurant ang gabing iyon. Tapusan niyang i-check ang lahat at hinihintay na lang na makaalis din si Nico. Nico. Kanina pa hindi nawawala sa isip niya ang lalaki. Kanina parang hindi mawala-wala ang tanong ni Kiara sa kanya. Was she in love with Nico? Hindi. Paano yun mangyayari? Yes, Nick was kind and caring. Gusto rin niyang lagi itong nakikita, nakakausap, nakakasama. Pero nahulog na ba siya rito? Hindi niya alam. Inihilamos niya ang isang kamay sa mukha. All of these thoughts were driving her insane. Bago makilala si Nico, ang tanging laman lamang ng isipan ni Isabel ay magtrabaho at makaipon ng pera. Ngayon, kahit nakakaramdam siya ng pagod, ay nawawala ka agad iyon kapag naiisip ang lalaki. This wasn't like her. When did she begin to change? Ipinigit ni Isabel ang mga mata. Kahit sa panaginip, ay nakikita pa rin niya si Nico. Kahit nakapikit, ay nakikita pa rin ang kanyang isipan. She opened her eyes and saw him standing in front of her. Napailing siya. Naghahalusinate rin yata siya. "Ayos ka lang?" Narinig niya ang tanong ni Nico. Gulat siyang napatayo. He was really in front of her now. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Damn it. She should calm down. Hindi na pwedeng ipahalata sa lalaki na natataranta siya sa presensya nito. Baka pagtawanan siya ni Nico. Tumikim siya. Inayos ang tayo. Pauwi ka na ba?" Tumango ito. "Sabay na tayong lumabas. Wala ka na bang kukunin sa staff room?" Umiling siya at tahimik na sumunod kay Nico. Nito mga nakaraang linggo, madalas na nang nakikita si Nico sa restaurant. Pumayag na rin si Isabel na alukin siya ni Nico na ihatid. Habang nasa biyahe, nagkukwento lang ito ng tungkol sa tulong na hiningi nito kay Lindon para sa kaso ng kanyang ama. Nalaman na yun na marami ring connection sa mga otoridad si Lindon. "I feel like there's something more in this case," sabi ni Nico. "O may tinatago ang papa mo kaya hindi siya nagsasalita. O baka naman may kinatatakutan siya." Nakaramdam siya ng takot. Kung mas malaki pa ang kasong iyon, ibig sabihin, mas mapanganib din iyon. Ano ba yung pinasok ng kanyang ama? Sinilyapan niya si Nico. Yes, this man was not dangerous. His job was. Paano kung ito ang mapahamak dahil sa trabaho nito? Umiling siya. Hindi na gusto mag-isip ng mga negatibong bagay. Pagkarating nila sa bahay, ay inatid pa siya ni Nico hanggang sa gate. "Salamat." Saglit siya nag-alangan bago nagpatuloy. Gusto mo ba munang pumasok sa loob? Have some tea?" Tumango ito. Napangiti si Isabel at mabilis na binuksan ang gate. Nakasunod lang sa kanya si Nico hanggang makapasok sila sa loob ng bahay. Hindi niya alam kung bakit ito inimbita sa loob.
Maybe because she wanted to stay with him a little longer. Tulog na mga kapatid mo? Tanong ni Nico. Nasa dining room na sila at abala na siya sa paggawa ng tsaa. Wala sila dito, sagot niya. Katatapos lamang ng graduation ni Carlo ng isang araw sa senior high school. May outing sila ngayon. Inilapag niya ang tasa ng tsaa sa harap nito. Si Luna naman, nasa bahay ng kanyang best friend. Ayaw niyang palagi mag-isa dito kapag bakasyon nila. Tumango-tango ito. Mag-isa ka lang dito? Ngayong gabi, oo. Sabi niya bago napatigil. Pero kasama niya ngayon si Nico. Silang dalawa lang ngayon sa bahay. Bago pa siya kung sadali ng kanyang isipan, ay pinatigil na niya iyon. Naupo lang si Isabel sa tabi ng lalaki, pero hindi tumitingin dito. Her eyes could betray her. Can I stay here longer? Tanong ni Nico na ikinagulat niya. Napatingin siya rito. He was not looking at her, just sipping her tea. Saglit niya itong pinakatitigan. He looked tired. Marami siguro itong inasikaso sa trabaho. Isama pa ang pag-iimbestiga sa kaso ng kanyang ama. Kung pagod ka na, pwede ka makitulog dito. Nag-aalangan niyang alok. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Nico, pero tumango rin naman. Bigla siyang nakaramdam ng pagkasabik sa hindi malamang dahilan. Aayusin ko lang ang kwarto ni Carlo. Pwede ka matulog doon. Pero hindi ko alam kung magkakasya sa'yo ang damit niya. Okay, Papa? It's okay. Ito na lang din ang susuot ko, sabi ni Nico. Maaga na lang kung aalis bukas. Tumango si Isabel at itinuro ang direksyong patungo sa kwarto ni Carlo. Pagkatapos, nauna na siyang umalis para ayusin ang kwarto. Mabuti na lang at hindi makalat sa gamit ng kanyang bunsong kapatid. Pinalitan niya ang bedsheet at kumot ng kama bago binuksan ang ceiling fan. Ilang sandali lang ay narinig na niya ang pagkatok sa pinto ng kwarto. Bumukas iyon at pumasok si Nico. Iginala nito ang tingin sa kwarto habang lumalapit sa kanya. Naupo sa kama. Pasensya ka na kung electric fan lang ang mayroon, sabi ni Isabel. Pinatanggal ko kasi ang aircon dahil malakas sa kuryente. Ayos lang, sabi ni Nico. Nanatili siya nakatayo sa harapan nito. Kung may kailangan ka, nasa katabing kwarto lang ako. Ilang sandali, nakatitig lamang sa kanya si Nico. Nagulat pa siya nang abutin nito ang isa niyang kamay. Para hawakan iyon. Thank you for letting me stay, he whispered. May nahimigan siyang kalungkutan sa boses nito. Kumunot ang kanyang noo. May nangyari ba? Bumuntong hininga ito. It's their death anniversary today. Normally, pinipili ko mag-isa lang sa bahay. Ito ang kaunang-unahang pagkakataon na may nakasama ako sa araw na ito. Nakaramdam ng kalungkutan si Isabel. Naupo siya sa tabi ni Nico at nayakap ito. She didn't know how to comfort him with only words. Please, don't hurt yourself anymore. Mahina na niyang sabi. I want to be your strength, Nico. Gusto niyang idugtong iyon, pero pinigilan ang sarili. Hindi nito narinig na sumagot pero naramdaman naman niya ang masuyong pagkaplos sa kanyang buhok. Nalulungkot din ako, bulong niya. She didn't want to see him suffering anymore from the memories of the past. Bahagya siyang inaliw ni Nico para pakatitigan. Ngumiti na ito, hinaplos sa kanyang pisngi. Huwag kang malungkot. I don't want that. Lumabi si Isabel, tumango-tango. Mahabang sandaling nakatitig lang sila sa mga mata ng isa't isa. Her heart was beating so fast, she was scared he might hear it. Lie down with me for a while. Hiling ni Nico, makalipas ang ilang sandali. Hindi niya naitago ang pagkagulat. She should not. Yun ang inuutos ng kanyang isipan. Pero iba ang gusto ng kanyang puso. So, she nodded. Nang humiga si Nico sa kama, ay sumunod siya. She was about to lie just beside him. Pero nahigit siya ng lalaki palapit sa katawan nito. Maingat itong ipinatong ang ulo sa kanyang kaliwang braso. Mas tumindi ang lakas ng kabog ng dibdib ni Isabel dahil sa pagkakalapit nilang iyon. His scent was all around her, and it was driving her mind crazy.
Bakit ba siya pinapahirapan ng lalaking ito? Nico wrapped one arm around her shoulder and pulled her even closer. She was still cold as a stone. Binaba nito ang tingin sa kanya. Natatakot ka ba sa akin? Mabilis siyang umiling. Pinilit na i-relax ang katawan. Tumingala siya sa lalaki pero walang sinabi. She liked staring at him. Bumuntong hininga ito. Malaki rin ang bahay niyo. Ngumiti naman si Isabel. Ito na lang ang naiwan sa amin na property. Naipagawa ito ni Papa nung maayos pa ang kanyang business. May business kayo? Oo, isang textile company, pero nalugi iyon dahil sa gambling addiction niya. Simula noon, nasira na ang buhay namin, lalo na ang buhay ni Papa. He shouldn't have done that. Nico mumbled. Hindi na dapat iniwan sa iyo ang lahat ng responsibilidad. Malungkot ang ngumiti si Isabel. It's okay. Kaya ko naman ang mga responsibilidad na iyon. Napapagod na siya. Oo. Pero mula na makilala si Nico, pakiramdam niya ay may katulong siya. May handang gumabay sa kanya. She felt happy. Hindi na naisip na mararamdaman pa maging masaya para sa sarili. Gusto mo bang mag-aral ng culinary? Buka ko sa kanya ni Nico. Balang araw siguro. Hindi mo na ngayon. Pwede kitang turuan kung gusto mo. Napatingin siya rito. Kumikislap ang mga mata. Talaga? Nakaramdam siya ng excitement. Kapag wala akong trabaho. Tumangutang mo si Nico. Napakarami na nitong naitulong sa kanya. Isabel didn't want to accept help from others. Pero na makilala si Nico, naisip niya, wala namang masama doon. She couldn't do everything alone. Malubang siyang napangiti. Isiniksik pa ang sarili sa katawan ng lalaki. His warmth was very addicting. Mahabang sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Hanggang sa maramdaman niya na banayad na ang paghinga ni Nico. Tinangala niya ito at nakita, nakapikit na. Nakatulog na ang binata. Pagod nga siguro talaga ito. Pinalipas muna ni Isabel ang ilang minuto bago maingatan na upo sa kama. Pinagbasa niya ang gwapong mukha ni Nico. He looked so peaceful. Itanas niya ang isang kamay para maranghaplusin ang buhok nito. She didn't want him to be sad anymore. Pero alam niya na hindi na matatanggal dito ang alaala ng pamilya nito. It would always be a part of him. Nangilid na ang kanyang mga luha. She wanted to be a part of him too. She wanted to remain by his side like this, and she couldn't understand why. Ibinaba ni Isabel ang mukha palapit sa mukha ni Nico, hanggang silang dangkal na lang ang layo ng kanilang mga labi. She wanted to kiss him again. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin niya nalilimutan ang halik nilang pinagsaluhan doon sa rest house ito sa Cebu. Malamang na nakalimutan na iyon ng lalaki. Nang sandaling nakatigil lang si Isabel sa posisyon na iyon, ikinom niya ang mga kamay bago muling lumayo kay Nico. No, hindi niya dapat gawin iyon. Kailangan niyang lumabas ang kwarto. Hayaan nito makapagpahinga. Kailangan na rin niya magpahinga. Maingat siyang bumaba ng kama. She turned off the light before going out of the room. Sumandal siya sa pinto ng kwarto. Matapos maisara iyon. Napahawak si Isabel sa tapat ng kanyang puso. Pumatak na ang mga luha sa pisngi. Are you in love with Nico? Nalaala na yung tanong ni Kiara kanina. Ipinigit niya ang mga mata. Maybe she was. She had fallen for that man and couldn't take that back anymore. And it wasn't right. Ano na lamang ay isipin ni Nico kapag nalaman iyon? Imposible na tugunin ito ang nararamdaman niya. Imposible iyon.